Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko po pinakita ko po sa inyo kung paano gustong palabasin ng Kongreso na inutil si VP Sara, mga idol. Halatang halata naman di ba? Kasi alam nila na kahit vice presidente lang siya, ang dami niyang nagawa para sa ating mga kababayan. Tama. Di ba? At yun po ang ayaw nilang ipagpatuloy ni VP Sara. Kaya po nila ito pinipigilan, mga idol. Simple logical conclusion ko lang yon sa ginagawa ng mga congressman na to. Pero gising na po ang taong bayan sa katotohanan. Kaya di na po nila tayo manluloko kahit kailan. Ayos ba? Kaya wag po tayong papaloko, mga idol. So ngayon naman po, gumagawa na naman ng bagong diversion tactic si Bangag, mga idol. Baka sabihin na naman nila, AI video lang to Ito guys, panoorin nyo kung anong ginawa ni Bangag. Mr. President, would you like to react? Your sister wishes to stand alone for running as a re-electionist? Kita nyo yun, guys? Gumingi-wingi siya Gumagano'n siya. Gumingi talaga siya sa ganyang angle para mapansin na naman natin to, no? Para ano? Para pag-usapan ka na naman, ha? Para maging diversion na naman sa ginagawa nyong pagbibenta sa gold reserve ng ating bayan. Diyos ko Lord naman talaga. Tapos ang question sa kanya, okay lang ba daw sa kanya na mag-stand alone ang kapatid niyang si Senator Amy na kaya kumala sa kanila kasi nga sirang-sira ang pangalan ng kanilang family na Marcos. Ano kaya ang sagot niya dito, no? Tara, G. Yep, that's fine. That happens. I've run as an independent myself many times. So, Yes, good answer, Mr. President. Dapat na talagang maging okay lang sa'yo yun. Kasi nga, nilalayuan ka ng kapatid mo para di siya madamay sa mga kapalpakan mo. Tama. At hindi rin ako magugulat, mga idol, na isa-isang magsisialisan ang mga nasa listahan ng line-up niyan ni BBM. Dahil marirealize nila pagdating ng panahon na nagkamali pala sila ng pagsama kay Bangag. Dahil 31 million na katao ang binudol niya. Kaya i-consider nyo ng minus 31 million na boto ang mga boto nila. My God. that is her choice. I suppose it gives her a little bit more scope and freedom to make her own schedule and to campaign in the way that she would like. Grabe, no? Napansin nyo ba yung bibig niya, mga idol? Gano'n talaga, no? Kada nagsasalita siya, no? Talagang ngumingi, no? Malubha na talaga tong tao na to, no? Kaya pala nila minamadaling i-impeach si VP Sara para kung sakaling ma-overdose tong si Bangag, hindi si VP Sara ang magiging presidente, no? My God. Halatang active pa rin sa paggamit tong taong to, no? Ayaw niya nga kumasa sa drug test and hair follicle challenge, Di ba? Pero syempre ayoko pong pag-isipan o mag-wish ng masama sa presidente. Hayaan na lang po natin ang Diyos ang gumawa nun. Tama. Di ba? To do. But, the Alianza is still behind her. Tay tayo dyan. Iniiwasan ka nga ng kapatid mo kasi nga galit na sa'yo ang mga Pilipino. The Alianza is still behind her pa rin talaga. Tay tayo dyan, Nilalayuan ka na nga, Diyos ko po naman. We're still continuing to stand. If down the road she chooses to join us in our campaign sorties, she is of course very welcome. Yun naman pala Welcome pa rin naman pala si Senator Amy na sumama sa kanilang mga campaign ang tanong, sasama ba si Madam Amy? Di ba? So nabilang niyo ba, mga idol, kung ilang beses siyang umuwing na ganun? No? Di ba? Grabe, no? Ang ganda ng angle nung camera Talagang pinapakita yung paggaganyan nyo. No? Para siya na naman ng pag-usapan no? Ano ba naman yan? Kaya ko nga nasabi na isa na naman itong diversion tactics para pag-usapan siya ng kanyang mga critics. Diba? Alam nyo, ipaliwanag yun na lang kung saan napunta ang pinagbentahan nung gold reserve na binenta nyo, na inutos mo sa BSP. Kaya nga po lang ulit-ulit kong sinasabi, hindi ibibenta ng BSP ang mga gold reserve natin nang walang kompas mo, Mr. President. Tama. Again, simple logical conclusion lang po yun, mga idol. 'Di ba?
So guys, wag magpapadistract sa mga diversion tactics nila. Okay? Doon tayo mag-focus sa malaking issue na ginawa nila at patuloy natin silang questionin. Nasaan na ang mahigit 115 billion pesos na kinita sa pagbibenta ng BSP ng mga gold reserve natin? Na hanggang ngayon, wala pa rin komento ang mga government officials natin. So hindi kaya magkakasabwat silang lahat dyan? Kaya ayaw nilang sabihin? Kayo guys, ano sa palagay nyo? Tama kaya ang hinala natin?